Praise the Lord. So tayo po ngayon ay nasa third week na ng atin pong series, Anatomy of Love. If you still remember, the first week, we talk about agape, which is the unconditional love of God. Yung pangalawa, last week po, na ang naging speaker po natin ay si Sister Erica. Ang topic po natin noon ay istorge. Yun po ay yung pagmamahal natin sa atin pong pamilya. And then pangatlo, ito po ngayon ang pag-uusapan po natin na tinatawag po nating Phileo, which is ito po yung pagmamahal naman po natin sa atin pong kapwa-tao. Loving our neighbor. So, ang title po ng mensahe po natin ngayon ay pinamagatan po natin, okay, bakit sa palagay po ninyo kailangan nating mahalin ang atin pong kapwa? Unang dahilan, dahil ito po ay inutos sa atin ng Diyos. Okay? It is a command of God or from God. Pangalawang dahilan, mga kapatid, dahil ang nagmamahal daw sa kapwa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Sure po ako, wala po rito na hindi niya mahal ang sarili niya. Amen? So kung mahal mo sarili mo, definitely, kaya mo ring mahalin ang kapwa mo. Kaya ang sabi po sa Galatia chapter 5, ito po yung title, Phileo, Loving Our Neighbor. Ayan. Galatia 5:14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngayon po, mga kapatid, paano po natin malalaman kung sino yung atin pong kapwa? Yung bang katabi mo, do you consider them as your neighbor? Yung bang lagi mong kausap? Yung bang pamilya mo? Yan po ba yung mga tao na pwede nating tawaging kapwa mo, mga kapatid? Lahat po ng yan, ang tawag po sa kanila ay kapwa-tao. Pero sino po kaya sa kanila yung tunay na kapwa mo? Kasi merong kapwa lang, pero merong pong tunay na kapwa. At yan po ay babasahin natin doon sa teksto natin sa Lucas 10:25-37. May isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Verse 27, tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Verse 29, sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay ng iwan. Verse 31, nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit, may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis ang alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Verse 35, kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan na yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa? Look at the word.
tunay na kapwa, ng taong hinarang ng mga tulisan. Verse 37, ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. May the Lord add blessing upon the reading of His word, mga kapatid. Pagpalain nawa po ng Diyos ang kanyang salita. Una po, nakita natin yung pagtatanong ng atin pong Panginoon. Tanong ni Jesus, sino ba ang tunay na kapwa? Ayan, Lucas 10:36, ang sabi po ron, at nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Dito pa lang, mga kapatid, binabanggit na po ng Diyos na mayroon pong tunay na kapwa at mayroon pong hindi tunay na kapwa. Amen. Tulad po ng binanggit dito, tingnan natin yung pong unang binanggit na tulisan. Sino po itong mga ito? Pag sinabing tulisan, those who take advantage of others' weaknesses. Mga taong mahilig manamantala sa kahinaan ng iba. Okay? Meron bang ganyang klaseng tao? Ganyang klase na kapwa? Yung nagte-take advantage sa kahinaan ng iba? Kaya marami pong naaapi, marami po ang nagiging kawawa kasi ito po yung mga tao na napagsasamantalahan kasi hindi kumikibo, hindi nagsasalita. At tinitiis na lang nila yung mga bagay na pwedeng gawin sa kanila ng kapwa nila. So mga kapatid, do you think these people, do you consider them as tunay na kapwa? Sa palagay nyo, yung tulisan na ito, na nag-take advantage? Hindi, di ba? Kasi tingnan nyo, hinarang niya yung tao eh. Tapos kinuha niya kung ano yung meron yung tao. Para lamang sa pansarili niyang pangangailangan. May mga tao palang ganon, mga kapatid, na meron kang sariling pangangailangan, pero ang gusto mo, ang tumugon ibang tao sa paraan mo. At hindi sa paraan nila para ikaw ay tulungan nila. O yun po, tinake advantage. Ito yung isang klase na sinasabi nating kapwa. Ngayon, yun namang isa po na binanggit, yung pong paring Hudyo, Pariseo at Levita. Pagsamahin na po natin para hindi na maghiwalay. Sino mga ito? Those people who are apathetic. Mga taong walang pakialam sa pangangailangan ng iba. Mga manhid. Hindi ho sensitive. Mga taong pwedeng religious pero walang puso sa kanyang kapwa. Tulad po nung dalawang na nagdaan na parang wala po silang nakita. Paano kaya natitiis? O paano natin pwedeng tiisin? Paano natin pwedeng magawa na may nakita ka na isang tao na nakahandusay, halos walang malay, dahil meron pong nagsamantala dun sa tao, at ikaw lang yung taong dumadaan pero hindi mo nagawa na tulungan. Pwede rin hong meron kayong karapatan na huwag po siyang tulungan in such a way na ganito dahil ayaw mo na madamay. Tama po. Ayaw mo rin na baka ikaw ang mapagbintangan dahil nga wala namang nakakita doon sa pangyayari, pwedeng lumabas doon na ikaw yung gumawa doon sa tao. Na samantalang ang ginagawa mo lang ay tinutulungan yung tao. Tama po. Mga kapatid, pwedeng karapatan mo yan eh. At hindi kita pwedeng i-blame sa bagay na yan. Pero alam nyo mga kapatid, ito. Meron tayong konsensya. At minsan yung konsensya na yan, ang patuloy na uudyok sa iyo at hindi mo makalimutan dahil meron kang pagkakataon na tumulong pero wala kang ginawa na paraan. Tama po? At yan ang mahirap kalaban minsan, yung atin pong konsensya. So anuman po ang atin pong dahilan, karapatan nga po natin yan. Pero yun again, mahirap labanan yung konsensya po natin. Na lagi po nating naiisip, bakit hindi ko ginawa?
Meron po kasing klase ng kasalanan. Yung tinatawag nating sin of commission at saka sin of omission. Yung sin of commission, mga kapatid, yung bagay na hindi mo dapat gawin, pero iyon ang ginagawa mo. Yung sin of omission, yung dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa. It is also sin. Kaya sa Santiago, meron nakabasa ron, ang mabuting bagay na dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa, isang kasalanan. At ang pagkakataon po kasi yun eh. Okay? Privilege po yun sa atin. It so happen, kung meron kayo nakita na mga ganong bagay, tapos ikaw yung niloob ng Diyos na naroroon, privilege mo yon para po ikaw ang mag-extend at gamitin ng Diyos para tumulong. Pero marami nga pong tao hindi sensitive sa ganong bagay. Amen. Mamaya, itutuloy natin yung binabanggit ko na yan. So, nagtanong si Jesus, sino ang tunay? Si Jesus din ang sumagot. Ayan. Ang sagot ni Jesus, tingnan nyo. May isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon, nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Now, tingnan niyo po, yung una po niyang naging tugon, yung po Samaritano, naawa siya. Amen? Ang una po dapat na mangyari sa atin, kung tayo po ay mag-i-extend ng tulong, kailangan muna, una mong maramdaman yung awa. Sapagkat kapag nauna yung awa, ang karugtong nun, susunod na po yung mga bagay na gagawin mo. Kung ano man yung tulong na i-extend mo. Tama po. So, nung maawa siya, nakita niya, di ba? Nakita niya, nakahandusay. Naawa siya. Ano ginawa niya? Nilapitan niya. So, yung paglapit na yon, makikita mo na yung willingness niya na tumulong. Kasi pwedeng nakita ko siya eh. Pwedeng naawa ako sa kanya. Pero hindi ako humakbang para lapitan siya para gawin ko kung ano nararapat para sa kanya. Tama po. So nilapitan. Naawa. Okay? Ano nangyari? Nilapitan. Ano pa ginawa? Hinugasan ng yung sugat. Hinugasan. At pagkatapos, binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sasakyan niyang hayop at dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Nakapatid, tingnan mo, kaano-ano niya yung tao? Kilala ba niya? Pero hindi niyo nakita, he took the full responsibility na hindi dapat sa kanya. Tama po ba? Pwede yung ganito lang gawin ko eh. Tingnan niyo. Naawa ako, nilapitan ko, okay, hinugasan ko ng alak, binuhusan, pagkatapos binendahan, andan. Tapos na. Tama? Bahala ka na. Nagawa ko na yung tulong na pwede kong gawin eh. So let me go on my way. Di ba? Kasi meron din akong lakad eh. Kaya ako naroroon, meron akong pupuntahan. And this is the real neighbor. Yung hindi po niya kinonsider na yung tao na nakita niya, isang kaabalahan para sa kanya, which is hindi nakita nung dalawa. Kaya yung dalawang nauna na lumagpas at hindi pinansin yung nakita sapagkat ayaw po nila na sila'y naaabala. Neither ayaw niyang kunin yung responsibilidad na hindi para sa kanila. Teka muna. Yung po bang Samaritano, sino ho ba ang gumawa ng paglapastangan dun po sa nakita na kahandusay? Sino gumawa? Yung Samaritana ba? Sino gumawa? Yung tulisan. Tama? Kung ang gumawa ay yung pong Samaritana, responsibilidad niya na tulungan yun. Tama? Dahil nga siya ang gumawa. Pero kung hindi ako ang gumawa at ako ang papasan ng responsibilidad na ibang taong gumawa, para yatang wala ho yun sa equation. Tama po ba? Pero he took
the responsibility, being neighbor, being kapwa. At ang matindi nito, kapatid, tingnan niyo ito, hindi ho natapos doon. Kaya ho siya may asno. Dahil yun ang ginamit siyang sinakyan para hindi siya mahirapan, para hindi siya maglakad. Tama po. Pero nung nangyari yon, ang ginawa niya, yung pong nakahandusay ang isinakay, at siya ngayon ang naglakad, at ang matindi, hindi na siya nakasakay, siya pa umakay. Masyado ng over. Tama po ba? Oh, edi sinakay, naglakad. Hindi binanggit kung gaano kalayo yung pong panuluyang bahay. Wala akong minensyon. Tama? O ngayon, di naglakad, dinala. Pagdating doon, ano ginawa? Bumunot ng 2 denaryo. Wala pang ginagawa yung caretaker. Binigyan na ng 2 denaryo. At ang matindi, eto, nag-stay pa siya ron for a while para alagaan po niya yung pong tao. Which is hindi niya kilala. At wala na rin binanggit after that kung yung taong binugbog nagpasalamat sa kanya. Hey, kasi minsan, willing tayong tumulong kung yung tinutulungan natin ay inaasahan din natin isang araw na tutulong din sa atin. Tama. Bibihira mga kapatid, natutulong tayo sa isang tao, hindi normal yon, hindi mo kakilala, hindi mo kaano-ano, at tutulungan mo, tapos yung tinulungan mo, wala ka pang marinig na kahit na ano. Sobrang kapwa ito. Tama po. At nung umalis, eto bilin, kung kulang yung binigay ko sa iyo. Pagbalik ko, sino ba dapat ang gumawa nun? Diba? Wala bang kamag-anak wala bang nakabalita na yung kamag-anak mo nabugbog? Yung ekang kamag-anak nyo nakahandusay doon. Wala man lang bang kamag-anak ito na pwede kahit papano? Sila naman ang tumulong, nagawa ko na yung dapat kong gawin bilang isang tao. Bilang isang kapwa, I'm done. Okay? Pero tuloy-tuloy ang kanyang ginawang pagtulong. Now, here is my point. Kung kayo yung tao na naroon, gagawin nyo rin ba yung ginawa niya? Na kahit hindi nyo kilala, kahit hindi nyo kaano-ano, willing kayo na ibigay yung para sa inyo. Kasi ang totoo nun, kaya may dala siyang benda, may dala siyang langis, may dala siyang panghugas. Okay? Sapagkat alam nila na yung lugar na yon lagi may humaharang. At in-anticipate niya na kung ito ay mangyari sa akin, at least meron akong dalang gamit, first aid para sa sarili ko. Tama? Pero ang lahat ng para sa kanya, supposedly para sa kanya, maging yung asno na pag-aari niya, pati yung perang nasa bulsa niya, which is gamit niya sa paglalakbay niya, kung sakaling kapusin siya, willing niyang ibigay dahil sa isang kapwa na hindi niya kilala. Madaling tumulong kung ang tutulungan mo, kilala mo. At least, naalaman ng tinulungan mo kung sino ang tumulong sa kanya. Pero yung hindi ka rin kilala at nagawa mo yun sa kapwa mo, parang ang hirap gawin. Tama po. So, sino nga ang tunay na kapwa? Yan ang sinasabi ng Panginoon. At sinagot nga, ito ang tunay na kapwa. Amen. So yung kunin mo,
yung pananagutan na hindi dapat sa'yo. Ngayon, yung dalawa, panatag, yung dalawang nauna. As if na para pong wala silang nagawang pagkakamali. Okay? Sabi ko sa inyo, karapatan nila yon. Dahil baka ayaw nila na ma-involve sa mga pangyayari na yon, iyon ang naging desisyon nila. Pero alam nyo kapatid, hindi ho sila absuelto. Pwedeng sa pananaw natin dito, absuelto sila dahil yun ang katuwiran nila. Ayaw nilang madamay. Pero hindi po sa harapan ng Diyos. Tingnan nyo kung bakit. Ano nakasulat? Kapag sinabi mong wala akong pakialam sa taong yan, ito'y hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Kung iniisip po nung dalawa na absuelto sila dahil hindi nila pinansin at tinulungan yung nakita nilang nakandusay, nagkakamali po sila. Ang sabi ng Panginoon, pagbabayarin niya ang taong yon dahil wala siyang ginawa. Meron at meron tayong pananagutan. Meron, wala? Meron. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Kapatid, it so happen na inilagay ka dyan ng Diyos for a reason. Hindi ho aksidente yun. At kung ikaw yung binibigyan ng Diyos ng pagkakataon sama na makapag-extend ng tulong, huwag mong ikasasama ng loob yun. Minsan alam nyo, we complain a lot. Sapagkat ang nakikita natin sa sarili natin ganito, bakit puro na lang ako? Wala na bang ibang pwedeng tumulong sa inyo? Puro na lang ako nilalapitan nyo, puro na lang ako hinihingan nyo, puro na lang ako nakikita nyo. Wala na bang ibang pwedeng makatulong sa inyo aside from me? And we complain a lot. Ang hindi mo alam kapatid, eto, mas masarap pumosisyon dun po sa nakakatulong kaysa sa tinutulungan. Mas mahirap po yung pong tinutulungan. Mas masarap yung nakakatulong. Ang hirap po yata mga kapatid, nung pong hindi mo alam kung sino lalapitan mo. At alam mo ba mga kapatid, sa isang taong wala na kailangan ng tulong, alam nyo ba bago lumapit siya sa isang tao, kung gaano karaming lakas ng loob ang iipunin niyan. Sapagkat ang takot niya yung mapahiya siya sa paglapit niya sa iyo. Lalo na't alam niya na ikaw lang ang pwedeng makatulong sa kanya. Hesitant pa yan. Lapit kaya ako? Paano kung hindi niya ako bigyan? Paano kung hindi niya ako pagbigyan? Paano? Pero siya lang kailangan ko. Alanganin ka pa. At nag-iipon ka ngayon ng lakas ng loob para lapitan siya. At nung makapag-ipon ka ng lakas ng loob, buo na loob mo, parang hirap na hirap ka pang humakbang. At nung masabi mo, hindi ka pa nagsasalita. May naririnig ka na. Dahil alam ng tao na pinuntahan mo na kaya ka pumunta dahil may kailangan ka. Pero ang hindi mo alam, kapatid, ay kung ano ang nasa likod nito. Kung bakit inaalaw ng Diyos na ikaw yung magamit para nga tumulong. Tingnan niyo po yung pangatlo natin. Yung payo ni Jesus. Sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon na eskriba, sinabi sa kanya ni Jesus, humahayo ka, gayon din ang gawin mo. Jesus told him, go and do likewise. Gawin mo rin. Kung iyon yung nakita mo na tama, gawin mo rin. Si Lord na mismo ang nagsasabi nito.
At kung hindi natin kayang mahalin ang kapwa natin, parang sinasabi rin natin sa Panginoon, Lord, hindi namin kayang sundin yung inuutos mo sa amin. Na mahalin namin ang aming kapwa. Kasi kung hindi natin nasusunod ang Panginoon, ano sinabi niya sa Lucas 6:46, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo ginagawa. At sinusunod yung sinasabi ko sa inyo. Sabi sa 1 John, mga anak, huwag tayong magmahal sa salita lang. Ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan. At magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Ini-encourage tayo ng Panginoon, mga kapatid, na ipakita natin, wag lang sa salita, kundi sa gawa. Alam niyo ba kung bakit pinropose natin dito yung eye care? Yung eye care. Yung eye care, iilan lang sa atin dito halos kasama doon sa eye care. Pero kaya ho natin pinropose ito sapagkat meron tayong mga kapatiran na less fortunate, na walang kakayahan, na minsan nagkakasakit na pupunta sa ospital, hindi makalabas kasi walang pambayad. At eto ngayon ang church na kanyang pinupuntahan na supposedly, mga kapatid niya, na nagsasabing mahal ang Diyos, mahal ang kapwa-tao, pero wala tayong nagagawang tulong. Kapatid, ano sabi po sa Proverbs chapter 11, 24-25? Kapag binasa nyo, hindi ho nakalagay dyan. Ito nakalagay. Hindi ito sa pagbibigay lang. Okay? Ang taong mapagbigay lalong yumayaman, ngunit naghihirap tikom ng mga kamay. Verse 24. Pagdating sa verse 25, tinan nyo sabi ron, ang Diyos ay mabuti sa taong mabuti at tumutulong sa taong marunong tumulong. Tumutulong sa taong marunong tumulong. Amen. Ang tinutulungan lang pala, halos, ay yung din tao na marunong din tumulong. Bagamat sinasabi natin dito, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero napakasarap, kapatid, na kahit alam mo na wala ka, parang ganito lang, tingnan niyo ito. Wala akong pera para ibigay doon sa tao na nagkasakit, na nasa ospital. Wala akong pera. Okay? Ano pwede kong gawin? Puntahan ko sa ospital, bantayan ko kahit ilang oras. May natulong ka, wala. Hindi ko kasi lahat ng pagtulong ay i-equate natin sa pera, sa monetary. Hindi lahat ng pagtulong. Wala akong pera ngayon, pero nagluto ako, may sobrang ulam. Hindi pagtulong yon? Pagtulong. Hindi po kaya nung naka-hospital, walang maglalaba ng damit. Pinakuha ko yung damit, ako na maglalaba. Hindi pagtulong? Pagtulong. Napakaraming klase ng pagtulong. Depende kung anong pwede mong ialok, kung anong pwede mong ibigay. Kaya nga again, yung sinasabi ko sa inyo kanina, huwag tayong nagko-complain kung sakali na tayo nga ang laging nakikita at nalalapitan. Sabihin mo, privilege yan. Amen. Hindi, nature natin ganito. Ayan naman yung tao na yan. Ako, alam ko na paglapit niya. Pera na naman yan. Tago ka na nga. Sarado mo na yung gate. Sarado mo yung pinto. Tama? Totoo yan. Pero nasabi ng Panginoon, Hebrew, tingnan nyo. Huwag nating kaligtaan ng paggawa. Huwag nating kaligtaan. Kung may pagkakataon ka, huwag mong kaligtaan na gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa. Sapagkat yan pala ang haing nakalulugod pala yun sa Diyos. Yung tayo po kahit papano ay nakakatulong. Kapatid, eto, tanongin ko kayo, ano gusto nyo? Kayo tinutulungan o kayo tumutulong? Sino rito ang gusto ng tulong? Magpakumpain kayo, tutulungan namin kayo. Yung magpakumpain ka lang, magpa-dextrose ka, tutulungan namin kayo. Mas gusto mo yon?
Hindi. Mas gusto mo na ikaw na lang yung nagbibigay. Amen. Kasi mga kapatid, ang tinutulungan, ang reward lang niya ay yung pong itinulong sa kanya. Halimbawa ganito, tinulungan kita, binigyan kita 10,000. O yun lang ang reward mo, 10,000. Pero yung tumulong do sa tao, hindi naman yung tao ang magre-reward sa kanya. Ang pwede lang i-reward ng tao na tinulungan mo, yung tinulungan niya, eto, salamat. Hanggang doon lang, amen? Salamat, wala na siyang pwedeng gawin. Salamat. Pero ikaw na tumulong, hindi mo alam kung sino ang pwedeng magbalik sa iyo nung bagay na ginawa mo. O eto, tingnan nyo. Parang pagpapautang kay Yahweh. At pagdating ng araw, hindi niyo napansin? Yung pong kapwa dyan, pinalitan ko. Ang totoong nakalagay dyan, mahirap. Ito word, parang pagpapautang kay Yahweh, ang pagtulong sa mahirap. Kaya ko po inilagay yung kapwa, kasi ang pinag-uusapan natin dito, kapwa ko, mahal ko. O, ibalik natin sa original, mahirap. Tingnan nyo ito. Bakit po, sinabi rito, pagdating ng araw, ang Diyos ang magbabayad. May utang ba sa iyo, Diyos? May utang sa iyo? Wala. Bakit po niya sinabi na pagdating ng araw, ako magbabayad? Alam niyo kung bakit? Kasi yung taong mahirap na tinulungan mo, walang kakayahan para balikan ka. Hello? Mahirap nga eh. So dahil wala siyang ibinalik sa iyo, wala siyang pwedeng ibalik sa iyo, at nakita ng Diyos yung ginawa mo, ang sabi ng Panginoon, ako ang magbabayad dun sa taong ito na tinulungan mo na walang kakayahan na ibalik yung tulong sa iyo. Amen. Yun ang sinabi ng Panginoon eh. At ito ang matindi, mga kapatid. Alam niyo po ba kung ano ang ating aanihin kapag tayo po ay matulungin? Alam niyo? Eto, kung ano yung itinanim, siya mo ring aanihin. Verse 9, kaya't huwag kayong magsawa. Listen, bakit ang ginamit dito? Huwag kayong magsawa, sapagkat ang pagtulong sawan-sawan na ako ng tulong sa iyo. Tama hindi? Hindi man natin sinasabi, pero sa loob natin, kapag lagi na lang yung tao na yun ang tinutulungan mo, napapagod na rin ako, nagsasawa na rin ako. Tama hindi? Pero ang hindi mo alam, hindi mo tinatanong, eto Lord, again ulitin ko, Lord, why me? Why me? Kanginang umaga, mga kapatid, for the glory of God, napakarami, after the message, napakarami ang umiyak. Lumapit sa akin at iyakan ng iyakan. Hindi isang tao, hindi dalawang tao. Bakit? Guilty. Dahil nag-complain sila. Ang hindi nila alam kung bakit ikaw ang pinipili ng Diyos para tumulong sa kanila, sapagkat ang Diyos ay may gustong gawin sa buhay mo. At ipapakita ko sa inyo, ito na yan. Ayan. Ito ang gusto kong gawin ninyo. Ang nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ng walang tirahan. Yung mga tao na halos hubad na, inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama, huwag tatalikdan. Huwag tatalikdan. Hanggang kaya mo tumulong. Huwag kang magsasawa, huwag mo tatalikdan. O, ito karugtong. At kung magkakagayon, kung hindi mo tatalikdan ang pagtulong sa sino mang nangangailangan, pag nagkaganon, ano sabi rito? Kung magkagayon, matutulad kayo saan? Sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Listen, kapatid. Yung po bang, sino may sakit dito? Yung tinulungan o yung tumulong? Ang inyong pagtulong, huwag niyong tatalikdan. At kung magkakagayon, sino kinakausap dito? Yung tumutulong.
At kung magkakagayon, matutulad kayo sa bukal liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Kapatid, eto, yung po bang tumulong ay may sakit? Eto yan. Pakinggan nyo. Sa kabila na meron ka ring pinagdadaanan, sa kabila na ikaw mismo ay kailangan mo ng tulong. Pero sa kabila nun, nagagawa mo rin na tulungan ang iba sa pangangailangan nila. Ito pangako ng Diyos sa iyo. Anak, yung hindi mo kayang gawin sa sarili mo, ako ang gagawa para sa iyo. Amen. Kapag ginawa mo na tumulong sa iba ayon sa kakayahan mo, yun namang hindi mo kaya para sa sarili mo, ako mismo ang gagawa nito. Amen. Kaya sabi niya doon, pagagalingin ko ang sugat sa iyong katawan. Ituloy natin. Ano po yung blessing? Ako'y laging ililigtas kayo at ingatan kahit saan. Tindi ng proteksyon. Grabe. Ano lang ginawa mo? Tumulong ka lang na nagre-reklamo ka pa. Pero hindi mo alam kung anong benefit ito sa'yo. Kaya pala ikaw ang pinipili ng Diyos sapagkat gusto ng Diyos na sa'yo iparamdam at sa'yo niya gustong gawin yung bagay na binabanggit ko. Ituloy natin. Sa araw na yon, kanina ano yung binasa natin? Tingnan nyo. Sa takdang panahon, sa araw na yon, may araw, mga kapatid, hindi po ito agad ay makikita mo for now. Wala akong alam na nakitang nagtanim ngayon inani yung bunga ng itinanim. Buto pa yan. Merong season. At doon tayo naiinip minsan. Dahil tinitingnan natin, ang dami ko ng mabuting ginawa, ang dami ko ng natulungan, pero wala akong nakikitang nagbalik. Kapatid, maghintay ka. Hindi pa yan ang season mo. Merong pong araw na itinakda ang Diyos para po sa iyo. At ano sabi niya rito? Sa araw na yon, di rin giniyawi ang wow! At ito yung pinakamaganda. Pag kayo'y tumawag, lahat ba ng prayer ninyo, request nyo, has been answered already? O marami pa rin sa request nyo, hindi pa rin nasasagot? Ha? Lord, gusto ko na pong magkaasawa. Tumatanda na ako. Wala pa rin sagot eh. Hello? Hello? Pero ang sabi niya rito, kapag tumawag kayo sa akin, agad akong sasagot. Hindi ba napakatinding blessing, kapatid, na hindi ka nag-struggle? Na minsan ka lang magbibikas ng request mo sa Diyos. Alam mo, granted yung request mo kasi nagawa mong tumulong. Amen? Yun po ang benefit nito. Kaya huwag kayong mapapagal, huwag kayong mapapagod. Kung laging kayo ang nakataya, laging kayo nag-aabot, laging kayo nagbibigay. Huwag kayong magkukomplain. At sabihin nyo, Lord, ito na naman, may nangihingi na naman sa akin. Privilege ito, Lord. Privilege. Bigyan mo. Magpasalamat ka na sa Panginoon. Alam niyo, kapatid, kung bakit ako hindi nauubusan? Kasi kapag kayo ay nagbigay, meron ho sa inyong magbibigay. At yung nagbigay sa inyo, yun din ang gagamitin nyo para ibigay. Tama po. Dahil nga ibinibigay din nyo yung binibigay, tuloy-tuloy ngayon ang pagbibigay. Subukan ninyo na may nagbigay sa inyo, i-stop nyo sa inyo. May magbibigay pa? Wala na. Bakit? Kasi may hawak ka pa. Bitawan mo muna yung hawak mo.
At hanggang hindi mo binibitawan yung hawak mo, ang Panginoon hindi mo magbibigay sa iyo. Bakit? Yung hawak mo hindi mo mabitawan di magbibigay na naman ng Diyos. Saan mo na ngayon nahawakan? Ito yon. Tuloy. Amen? At minsan, yung blessing pinadadaan lang sa kamay nyo. Pero hindi yon para sa inyo. Iyon ay nakalaan para sa iba. Para mas maramdaman po ng mga taong ito na buhay ang Diyos ninyo. Amen? Kasi nakahanda tayong tumulong maging sa ibang tao. Nagkaintindihan po tayo? Yan po ang blessing kapag kamahal natin ang atin pong kapwa. Again, sabihin mo sa katabi mo, mahal kita bilang aking kapwa. Amen? Yan ba tunay na kapwa? O kapag kami nangyayari sa iyo, iiwanan ka. So dapat po, laging nandyan ang atin pong pagtulong.